Hi guys! Ayan, kanina sobrang init. Naisip kong pumunta dito sa garden. Kasi gusto kong ipakita sa inyo yung sunlight na natatanggap nila ng tanghali. Para may idea kayo guys kung gaano kainit dito sa lugar ko. At kung gaano yung sunlight, kung gaano kalakas yung sunlight na natatanggap ng ating mga succulents. Ayan, pasensya na guys sa voice ko. Hindi pa rin ako okay. At naboboring kasi ako. Kaya naisip kong pumunta dito sa garden para mapakita nga sa inyo kung gaano kalakas yung sunlight na natatanggap. Pero pagdating ko dito guys, tumigil yung yung init. Ayan, nakikisama ata guys. Anyway, dahil nawala yung init guys, itutour ko na lang kayo dito sa garden. Ayan, ang sunlight na natatanggap nila guys ay sobra-sobra talaga ngayon. Lalo na talaga ngayong summer. Grabe yung init dito sa amin guys. Kung maaari nga guys, ang pagdidilig ko dito sa garden ko ay umaga at hapon na talaga. Kung kaya lang talaga ng tubig namin. Kaso lang guys, hindi kaya kasi yung tubig kasi dito guys ay iniigib lang. So wala kasi kami ditong, ano ba tawag doon? Nawasa? Nawasa ba yun? Wala kaming ganun dito guys. Kaya naman mahirap talaga sa tubig. So kapag nagdidilig ako sa kanila, ginagamit ko talaga yung pang spray kasi para makatipid sa water. Ayan. Parang babalik na ulit guys yung init. Ayan na. Ayan na. Pag bumalik guys, makikita nyo yung sunlight na natatanggap talaga nila dito tuwing afternoon. So ngayon guys ay 1 PM na. Ayan, papalapit na yung init guys. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa camera pero ayan o. Papalapit na. Ganyan dito guys sa probinsya. Kapag umiinit, parang siya, biglang kukulimlim. Kasi siguro dahil yun guys sa ulap. Kasi maulap ngayon Pero yung init niya, pabugso-bugso kasi siguro yung sunlight na tatakpan ng ulap. Ayan. Palapit na guys. Sobrang init talaga guys. Tingnan nyo After kung mag-cut ng flower, di ba pinakita ko sa inyo yung pagka-cuttings natin ng flower ng ating mga succulents. Hanggang ngayon hindi ko pa siya natatanggal. Ayan, kasi alam nyo na. Hindi talaga guys maganda yung pakiramdam ko. Nagpapahinga naman ako pero I don't know. Pero parang hindi talaga gumagaling-galing pa itong flu ko. So ayan, bumalik na yung init. So ayan guys yung natatanggap nila. Sobrang init talaga guys, kaya kailangan talaga ng dilig nitong ating mga succulents palagi. Ayan. Tingnan nyo guys, yung sunlight na natatanggap nila. Para may idea kayo sa mga beginners kung paano sila mainitan dito sa area ko. And parang nabasa ko kasi sa comment section, hindi ko pa kasi siya nare-replyan, parang si Ma'am Susan Fabli ata yun. Kung paano ko daw na papalaki, ano yung sikreto kung paano ko napapalaki yung mga Echeveria succulents ko. Actually, lahat naman talaga ng ginagawa ko dito sa garden, sinishare ko sa inyo guys. Wala akong tinatago. Lahat pinapakita ko. Yung ginagamit kong soil mix, yung ginagamit kong fertilizer sa kanila. Ito kung kung gaano kalakas yung sunlight na natatanggap nila sa loob ng greenhouse. Ayan. Lahat sila guys ay nasa loob ng greenhouse, lalo na yung mga Echeveria succulents natin kasi kung sa ulanan talaga guys yung mga Echeveria succulents ay hindi nyo talaga sila guys mapapatagal dyan sa area nyo. Ayan, etong mga Echeveria succulents ko na malalaki yan na yan dyan guys ay matatagal na yan sa akin kaya sobrang lalaki na talaga nila dahil meron tayong greenhouse. Ayan, dati kasi guys wala akong greenhouse. Wala talaga as in. Lahat ng mga succulents ko, nung beginner pa lang ako guys, ay lahat sila naka ROS 10. And ang nangyari sa kanila guys, namamatay, lumiliit. Kaya kung gusto nyo makapagpalaki ng mga Echeveria succulents, magpagawa kayo guys ng kahit konting or maliit lang na area
na pwede nyo paglagyan ng mga Echeveria succulents nyo. At syempre, dapat yung area na yun ay maiinitan sila. Ayan o, tingnan nyo guys yung init. Ganyan. Filtered yung init niya ng, ng net. Ayan, meron silang net na manipis, tapos may UV plastic. So, yan lang guys yung ng init, nakakasala ng init sa kanila. Tapos, naiinitan na. The rest, itong mga nandito, na lang, UV plastic na lang yung nakaka-filtered ng init niya. Wala nang net kasi dito na area guys. So, ayan o. Aayusin na nga tong greenhouse na to. Pero wala pa kasi akong budget pang paayos. Ayan. Kaya naman, hinahayaan ko na lang muna. Ayan, saka na kapag nagkaroon tayo ng budget. So, ganun din sa mga, natin, mga Graptopetalum. Kagaya nitong ating mga Super Balm and this one, Purple Delights. Yan, yung iba nating mga succulents na nandito sa area na to ay yung nakaka-filtered ng init dito guys, UV plastic. Wala na silang net dito na area. Yan, dito na area. Pero dito na area, meron silang manipis na net. Yan, kasama dito na area. So, ayan. Yung mga orchids naman natin, ayan o. Charan! O, diba? Ang ganda ng pwesto nila. Lalo na kapag naayos na yan guys, napatag na yung area nila. At meron na akong mga lalagyan talaga. Sobrang ganda niyan guys. So, yun ma'am. Wala naman akong sikreto talaga sa sa pagpapalaki ng ating mga Echeveria succulents. Na-share ko naman ito talaga sa inyo guys. Kung ano yung ginamit kong soil mix. Simula nung discovery ko ito, talaga lumaki sila ng lumaki sa akin. Fresh risal and garden soil dito sa amin guys. Hindi ako bumibili ng garden soil. Yung lupa lang dito sa amin, yan lupa na yan guys. Inano ko yan guys, kinukuha ko yan, pipinuhin ko. Minsan nga buo-buo pa. Tinatanim ko, hinahalo ko sa kanya yung fresh risal. Tapos tatanim ko na to. Ayan, hanggang sa lumaki sila ng ganito. Tapos, yung pumice stone natin, ang nilalagay ko lang dyan guys na pumice stone sa taas lang. Toppings lang talaga sila para mas maganda silang tingnan. Ayan. Tingnan nyo. Ang ganda. O, lalo na to guys. O, ito talaga. Sobrang ganda talaga ni Lotus. Nabili ko yan guys. Small size pa lang yan siya. Parang ano bang size yan siya? Regular size. Oo, parang regular size or token. Parang ganon. Kasi nung kakalabas pa lang ng Lotus nun guys, mahal pa talaga siya. Ang liit lang niya is 115 na guys. Ayun, mura-mura na yun Mura-mura na yun nung time na kakalabas lang niya. Pero yung malaki talaga, sobrang mahal guys. Depende sa seller din. Pero nakuha ko itong maliit lang talaga tong Lotus na to. Tapos napalaki ko siya ng napalaki. So kung gusto nyo magpalaki ng succulents, lalo na itong ating mga Echeveria succulents, itanim nyo muna siya guys sa small pot. And then kapag stable na siya, transfer nyo sa medium pot. And kapag lumaki na naman siya ulit guys, add kayo ng soil mix at i-transfer nyo sa big pot. Hanggang sa maging large na sila. Ayan. Syempre, kasama na doon yung tamang pag-aalaga sa watering. Dapat ay tuyo na yung soil bago kayo magdilig ulit. At dapat yung area na napaglalagay nyo guys ay ganito mainit. Tapos dapat hindi nyo talaga guys tinitipid sa init. Ganito dapat talaga mainit. Tapos mahangin na area. Dito kasi sa amin mahangin dito guys eh. Ayan. Mahangin dito. So gustong gusto ng mga succulents yung nahanginan sila. Maganda yung air circulation. Tapos maganda yung sunlight. At syempre sa soil mix din na ginagamit natin. Ayan, yun lang naman ma'am Susan yung ginagawa ko dito sa aking mga Echeveria succulents para lumaki sila. Ayan, ito yung mga pinapalaki ko na ulit guys na mga Echeveria succulents. So, na-share ko na to sa inyo. Ang seller nito ay si Succulent Amore. Sa kanya ko to guys nabili. Itong mga Echeveria succulents na to. And maganda yung mga succulents niya guys. At lahat ng ito, sa kanya ko yan nabili. Tsaka itong mga, yan this one. Lahat itong mga pinapalaki ko ngayon. Kasi yung mga dati na yan guys, nabili ko yan dati kay Ma'am Connie. Yung iba, kay Ma'am Janeline Lazaraw. Ayan, iba-iba. Si Ines Binget. Ayan. So, marami din akong seller na na-try.
Ma'am Nida. Ayan, nakakabili ako sa kanya. And itong latest talaga, mga latest succulents natin na to from Succulent de Amore. So, i-recommend ko siya sa inyo guys na seller. Maganda din yung mga succulents niya. At ito, sila na nga yung pinapalaki ko dito sa greenhouse ko. Sila yung mga bago kong pinapalaki kasi yung mga dati malalaki na. O, tingnan nyo. Ayan. So, yun lang ma'am. Yan, gusto ko lang sagutin yung tanong nyo sa akin. Tsaka gusto kong ipakita yung sunlight na natatanggap ng aking mga succulents sa ganitong oras, tanghali. Ayan. Pero importante sa ating mga succulents yung nakakatanggap sila ng morning sun. Mas maganda yung color nila kapag morning sun yung matatanggap nila guys. Ayan, bukod sa tanghali. Maganda, mas makulay, mas vibrant kumpara sa tanghali. Kasi kapag tanghali guys, medyo namumutla sila eh. Ayan, so kapag morning, maganda yung kulay nila. Ayan, so yun lang guys, that's all for today's video. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye!